Hi guys! Welcome to our vlog. So, ang topic natin for today's video guys is tatlong kadalasan problema ng mga OFW sa loob ng bahay ng kanilang amo. So, ayun guys, ang topic ko na to guys is base lamang sa mga kwento sa akin, sa mga naririnig ko at sa mga kadalasan din na sinasabi talaga ng mga kaibigan ko na problema ng mga kaibigan din nila, mga kakilala din nila. So yun guys, ang una is pagkain, food. Bakit nauuna sa listahan ko yung pagkain? Kasi karamihan talaga guys is kulang sila sa mga pagkain. Paswertehan na lang kung makahanap ka o makatagpo ka ng isang amo na mabiyaya sa pagkain. Lahat ng pagkain is okay or open sila sa iyo, mga ganon. Kasi mga ibang amo din is napakadamot. Madamot ang mga ibang amo dito. So pag ganun ang mangyayari man or ganun na yung sitwasyon nyo sa loob ng bahay ng amo nyo is pag magka-pera kayo or makapagsahod na kayo, tapos pag mag-day off kayo, sadyain nyo talaga guys na bumili na lang ng sarili nyong pagkain. Kasi pag hindi kayo bibili ng sarili nyong pagkain, kung titiisin nyo na lang yung pagkain na yun, mangangayayat ka at saka paano ka makakapagtrabaho kung nagugutom ka. So wag nyo din pabayaan yung mga sarili nyo. Kung about lang din naman sa pagkain ang problema is kailangan nyo na lang mag-diskarte, kailangan nyo na lang bumili ng sarili nyong pagkain, bumili kayo ng mga delata or mga noodles na pwede nyong lutuin or pwede nyong buksan pag kulang yung pagkain na binibigay ng amo nyo. Tapos mga biskwit, mga kape, mga ganon, yung mga talagang pangangailangan yung pagkain para hindi kayo magutom, para may pandagdag lang kayo sa binibigay nilang pagkain sa'yo. So, number 2 guys is pahinga. Yung pahinga is kasama din kasi yung pahinga at saka pagod na topic ko din sa number 2. Kasi yung pahinga is kailangan nyo lang kasi dumiskarte. Kailangan yung example kung nandyan yung amo nyo sa loob ng bahay, or kaya may mga CCTV sa bawat sulok ng bahay. Example, kung tapos nyo na yung daily routine nyo, tapos nyo na yung alam nyo, nalinisan nyo na, kung alam nyo na ganun guys, humanap kayo ng ikakagising nyo. What I mean is, humanap ka ng isang example, yung mga parador nila, what I mean na parador is yung lagayan ng damit nila. I-check nyo yun kung makalat na ba yung mga damit nila. Doon kayo mag-stay or kaya mag-ayos kayo ng mga damit nila, ganun. Or kaya naman humanap kayo ng isang area na makakaupo kayo na maglilinis. Basta maghanap kayo ng paraan para kahit makita nila na gumagalaw ka is nakakapagpahinga ka, nakakaupo ka, yung ganon. Kasi guys, kung papagurin nyo lang din ang katawan nyo sa buong araw, talagang magkakasakit kayo. So kailangan nyo lang talagang dumiskarte kung kinakailangan. Kung sa tingin nyo is paulit-ulit nyo lang din naman ng ginagawa or nililinisan yung isang bagay, maghanap ka ng kasulok-sulukan, yung mga drawer dyan sa pinakamababa or sa mga libro, kung may mahilig sila sa libro, dun ka mag-focus ka doon sa mga pwede kang makapag-upo na may sabay na pahinga na din, yung makakaupo ka na sa tingin mo sa sarili mo is hindi ka mapapagod ng sobra-sobra. At saka wag nyong madaliin yung trabaho nyo sa bawat araw, kasi guys, gagawin nyo din yan kinabukasan. So wag nyong madaliin, wag kang magmadali na maglinis, wag kang magmadali na matapos agad yung trabaho nyo. Total 2 years naman yung kontrata nyo 2 years naman kayo mag-stay dyan. So
unti-untiin nyo lang yung trabaho, wag kayong magmadali, wag nyong tapusin yung isang trabaho ng within 10 minutes, 20 minutes, wag. Kasi, syempre, mauubusan ka na ng trabaho niyan. Pag example, nandyan sila na nakatitig sa'yo, sige, sabihin natin na kailangan wag pabagal-bagal, yung ganun, pero wag nyong madaliin. Kung kinakailangan na dahan-dahanin nyo lang para hindi kayo mapagod. Kasi yung pagod din ang kasama kasi ng trabaho natin. Kakambal talaga yan. Tapos yung pahinga nyo naman is, kung natapos nyo na lahat, kung binigyan kayo ng 30 minutes na pahinga or 1 hour, kung kinakailangan or kaya nyo namang ipahinga or umidlip lang kayo kasi yun yung time na ibigay mo sa sarili mo yung pahinga. So, ayun, ang pangatlo guys is yung maaga kayong nagigising. Kasi minsan kadalasan din dito kasi yung mga amo natin is maaga silang umaalis din kasi ng bahay. So, kailangan mong magising ng napakaaga. Yung maaga na yun is mga 6 or 5, mga ganon. Minsan, may late din, mga 7 ang pinaka-late minsan, pero kadalasan is 5 at saka 6. So, yung paggising nyo naman sa umaga is kailangan nyo lang sanayin yung sarili nyo. Kailangan nyo lang sanayin yung sarili nyo na magising yung ganong kaaga para at least hindi kayo mahirapan. Kasi pag nasanay na kayong magising din naman ng maaga is masasanay na yung katawan nyo. Hindi nyo na kailangan ng alarm clock, hindi nyo na kailangan na paulit-ulit yung alarm clock nyo para magising lang kayo, or hindi na kailangan na pagsabihan pa kayo ng amo nyo na late kang gumising, ganyan. Sanayin nyo muna sa unang buwan. Sanayin yung mag-alarm, sanayin yung sarili nyo na magising ng ganung oras. Then, pag nasanay na yan guys is parang wala na lang din yung maagang paggising. So, mga binahagi ko na yun ngayon guys is base lamang sa mga kwento at saka mga sinabi ng mga pinagtanungan ko. Nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan ko kung ano din yung mga kadalasan nilang nai-encounter sa mga amo nila. So, yun lang guys. So, kung ano pa yung mga gusto nyong itanong, pwede kayong mag-chat or comment down below sa baba lang. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo itong vlog natin na to. At kung may katanungan pa kayo is mag-comment lang kayo. At susubukan ko pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. So, yun lang. Thank you for watching again. Bye!